Nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558. Naglalagablab sa 558. Tuloy ang mga naglalagablab na balita, maasama ngayon po umaga ng Lunes o tanghali po ng Lunes. Yeah. Ako si Buddy. At Weng. Unahin natin, meron pong nangyari dito sa pagkabulabog po ng mga, may basketball sana, yung mga preso sa New Bilibid Prison. Pero nabulabog sila dahil sa pananaksak ng isang inmate sa maximum detention cell. Sa interview ng DCXL kay NBP Superintendent Pajardo Lansangan, alas 8:15 kanina umaga nang mangyari po ang pananaksak sa basketball court habang naglalaro ang grupo ng Batan City Jail. At lumapit si Enrico de Asis ng Sputnik Gang sa kainundayan ng saksak sa bandang tiyan si Norpe Ladjaw. Dinala na sa ospital si Ladjaw at kasalukuyang ginagamot habang nasa kustodiya na ng otoridad si de Asis. Nasa custody po namin at pinaimbestiga ko kung bakit siya nanaksak. Ilan po ang tama nung biktima, sir? Report po sa akin ng hospital, isang tama lang po sa may tiyanata. Pero ligtas naman na po ito. Ligtas ang po siya. Abay, aminado po ang NBP mga kasama na normal na lamang daw yung ganoong insidente sa loob ho ng bilangguan dahil hindi kakayanin ng kanilang mga personnel na bantayan ang bawat kilos ng mga preso na tinatay nasa may 20,000 habang ang kanilang mga tauhan naman ay nasa may sa 200 lamang. Nahaharap sa kasong murder ang ninong at ninang ng isang 2 taong gulang na batang babae sa Cavite. Sa pag-aakalang ligtas sa kamay ng kanyang ikalawang magulang, kamatayan pa ho ang inabot ng biktimang si Alea. Ayon kay Lea Gonzalena, inahon ng biktima, madalas niyang iniiwan sa kanyang mga kumare kumaring sina Edwin Arcala at Jeffrel Tubiano ang kanyang anak habang siya ay nasa trabaho. Biyernes nang makatanggap ng text ang ginang na nasa ospital ang anak dahil daw sa isang insidente, pero Sabado ng umaga ay namatay ang bata dahil sa tinamo nitong traumatic head injury. Kinasuhan ng ginang ang ninong at ninang ng bata, pero depensa ni Arcala, nahulog mula ho sa patong-patong na kahon ng bata at siya rin ang nagdala rito sa ospital. Pero reklamo ng nanay ng biktima sa mga pulis, nakita niyang sinaktan ng dalawa ang kanyang anak. Maliban sa kasong murder, naharap rin si Arcala sa kasong paggamit ng illegal na droga matapos mahulihan ng hininalang shabu. Nang ito ay maaresto ng mga otoridad sa kanilang bahay. Sa Malabon, bibihira tayo makarinig ng balita dito sa Malabon. Blacklisted na po sa immigration ang isang Singaporean national. Makarang ireklamo naman ang pambubugbog ng kanyang live-in partner na Pinay na Mariosep, 8 buwang buntis naman. Ipinabalik na sa kanyang bansa si Rostam bin Mohamed, 44 anyos, na sinasabing sangkot din sa illegal na operasyon ng droga. Reklamo po ng 54 anyos na ginang na si Corazon na madalas siyang bugbugin at pagbuhatan ng kamay kahit nagdadalang tao na siya. Binantaan din anyos nito na may masamang mangyayari sa kanya sa sandaling magsumbong sa ginagawang pananakit. Pinipilit din anyos siyang gumamit ng illegal na droga, dahilan para humingi na po ang ginang ng tulong sa Department of Justice. Usalay na tuklasan na may kinakarap ng kasong drug trafficking si Mohamed sa Singapore at nagtatago lamang pala dito sa Pilipinas. Dumating sa bansa ang nasabing dayuhan noong Agosto 2012 gamit ang pasaporteng nakapangalan sa iba pang Singaporean national. Bumuo ng task force naman ng pulisya para pangunahin ang paslang sa kapatid ni Davao Archbishop Emeritus Fernando Capalla. Sabado ho ng gabi, nang mamatay matapos pagbabarilin si Romeo Capalla, 65 taong gulang, sa harap ng public market sa Oton, Iloilo.
Ang task force ay pangungunahan ng mga opisyal ng Iloilo Provincial Police Provincial Office. Kabilang sa mga tinitingnan na motibo ho ng krimen ay ang background ho ng biktima bilang isang rebel returnee at ang posibilidad na may kaugnayan din ito dito ang pagpaslang sa leader ng Revolutionary Proletarian Army Alex Moncayao Brigade o RPA-ABB na si Demetrio Capis Latique alias Kahugo, kung saan pinaniniwala ang ginantihan ito. Naglalagap na sa 558 DZXL Ulat Palaro. Mga kasama, determinado pong manalo si Manny Pacquiao sa rematch nila ni WBO welterweight champion Timothy Bradley Jr. Ayon kay Top Rank Promotion CEO Bob Arum, sa tagal niyang napapanood na nag-ensayong pambansang kamao, nakikita po niya ang kakaibang galaw na pinapakita nito. Nasaksihan daw ni Arum nang dumalito siya sa sparring session ni Pacman noong 1 linggo at napabilib siya. Sa sinagawang sparring kahapon, 8 rounds ang tinapos ng Pinoy boxing champion. Ang Pacquiao-Bradley fight ay para po sa inyong kabatiran muli ay April 13 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. DZXL Showbiz Balita. Diyan ba? Hello, yeah, I'm here. Hello, everybody. Hi. Yeah, I'm here. And I am Lolly. Hello, everybody again. Hello, everyone. Hello. Okay, balita natin. Ay, nako, etong nga, hindi na raw nagpatumpik-tumpik pa si Denise Laurel na sumagot sa wedding proposal ng kanyang PBA player boyfriend na si Solomon Mercado, player yan ng San Mig Beerman. Hindi na raw daw pumasok sa isip hindi na rin daw pumasok sa isip niya na sumagot ng no. Of course, yes na lang. Yes. Dahil talagang handa na raw siya. Ang sabi pa nga ni Denise, bakit patatagalin? 3 points na agad. Knows naman niya na true love niya ang cager na si Solomon. Grabe, no? Matagal na rin daw naman daw silang magkabarkada bago sila nagkaroon ng relasyon. Sa 2016 ang planong pagpapakasal ni Denise at Solomon, pero wala pang eksaktong petsa kung katapusan o sa unahan ng 2016. So marami pang pwedeng mangyari dyan ng mga no, yes, baka urong lang, ha? Mag-ingat-ingat lang, ha? Ingat kayo and try to make love all the time. I mean, no war, just a peace and tranquility. It's me, Lolly. I am Bakla. Bastos ka It's me, Lolly. Alam ko na yun. Lolly pa. Tulungan lang kita. Sabi naman. Thanks, Loli. We love you. Hindi gas, hindi umatras. Medyo madulas. Na-request niya. O ang balitang Na-request siya. Magandang camera. Magandang tanghali mga kasama. Yan. Wow naman. Bagong-bago na ang ating camera. Alam mo naman kami, parang Weng, so ni Boss Janil. Gusto namin. Parang sa kwan ka lang, parang sa... Super linaw na ba? Oo naman. Kita mo naman. Kita pati kwan Ano? eyeliner. Wala akong eyeliner. Natural pala Tingnan yan. mo, kahit wala, nakikita pa rin. Grabe. Tingnan mo. Kung gaano kalinaw yun, kahit wala, nakikita pa rin. Kakaibang HD cam natin. Saka Talaga. yung letter sa mata niya, kita mo rin. Letter? Letter B. Parang hindi naman. Mga hidden Dami nakikita. dots, kitang-kita. Nako mga kasama, alam nyo ba, mayroong miracle bottle na kayang makagawa ng wine sa pamamagitan lamang ng tubig. Kakailanganin mo lang ay ang halagang $499 para sa miracle bottles, water at ilang special ingredients nito. Bukod dito, mayroong 6 na sachet ng mga flavors na inyong pagpipilian para sa lasa ng wine na gugustuhin ninyo o para dyan sa mga wine lovers. Ayon sa founders ng isang California company na Custom Vine, kakailanganin mo lang mag-antay ng 3 araw para sa inyong inaasam-asam na wine. Bukod dito, maaari mong i-connect sa mga smartphones ang application na kayang i-monitor ang proseso ng iyong wine habang ikaw ay naghihintay kung bibigyan ka nito ng alert signal kung tapos na ang iyong wine. Napaka, very technology. Very technology.
That's right. You look so familiar. Oh yes, I am. At yan po ang balitang pahimagas kung DZXL Sin, Wonchong Sin, Washer Phoebe, Tatak Armen. Thanks, baby. Paalam niyo po sa amin sa mga chatters kung ano yung reception namin dyan sa inyo. Lahat si baby. Yeah. Yung wine pala. Yung wine, ha? Ang galing, ha? Walang laman. Puti lang pala yung isa, puti. Puti. Parang yung pinball ba yun? Oh. Magpupuling ganyan, ha? Puling lang, dating. Wala kang babati. Wala kang tapos na? Tapos na. Kasi may kanta. I can see clearly now. Ayun nga, tama. Vision 2020. Ang linaw talaga. Malinaw. Linaw na linaw. Yan. Oy, salamat ha. Oy, sadyang hilig ng mga Pinoy ang magkape pero hindi ulat ng kape may sinasabi ang Jim's Coffee. Yan pang kape yung pangkalusugan ng gawang Pinoy dahil sa bawat higop ng Jim's Coffee kalusugay sagot. Dahil silang kapanito ng iba't ibang herbs na maganda sa ating kalusugan tulad ng ginseng na nagpapalakas ng ating resistensya, agaricus mushroom na antioxidant at panlaban sa cancer, spirulina na mayaman sa protina at ganoderma na nagpapababa ng blood pressure. Kaya ang Jim's Coffee di lang basta kape, kakaiba sa lahat yan. Ang Jim's 5-in-1, 7-in-1 at 3+1 at yung bagong-bagong Jim's Brown Coffee ay available sa lahat ng leading drugstores and groceries at supermarkets nationwide. Wala akong binabasa parang mo. Wala. Hindi mo makita. Ay, wala ko. Okay lang. Hindi pala ito ang camera. Yan. Dire-diretso naglalagablab na balitang Tatak RMN. Inyo po napakinggan sa DZXL 558. Ngayong tanghali ng Monday. It's March, tama. That's right. Ito, March 7. Hindi nagbago. Hindi pala nagbago yung pasensya na. Hindi nag-automatic date yan para. March 17, hindi nag-automatic date. Okay. March 17, 2014. That's right, Paring Weng. Kasama niyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay ang si Buddy Oberas. From the city of Zamboanga, Lucero's primo hermano, Weng de la Peña. Kayo po lahat, di pa rin nagbabago. Sa DZXL, kaming lahat ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!